Yo, what's up mga biyahe? This is Biyahe ni Rans. At alam ko na meron akong nagawang video about sa ATS. Pero meron kasi ibang topic yon. Kaya gusto ko solo topic sa internal ATS o built-in ATS ng hybrid inverter na to. Ayan, so topic natin ngayon about sa ATS ng hybrid inverter. So gagana po yung ATS niya pag meron kayong AC input. So naka-AC po, naka-on po yung AC natin. Ayan po yung AC. So, AC input. Meron siyang AC input kasi meron siyang nakalagay na poste. So, pag i-off ko po yung AC natin, wala po yung poste na yan. Ayan, di ba nawala? So, kasi naka-off. Ngayon, i-on ko siya ulit. Ayan, so meron na tayong AC input. Ibig sabihin, pwede na ma-activate yung kanyang ATS, built-in ATS, papuntang grid. Okay, ngayon, dito po yan. Meron tayong battery ngayon, 12.9, kaya hindi pa siya lumipat sa grid. So, pag mag-lowbat yan, nilipat siya sa grid na walang corrupt. Paano ba na natin malalaman na wala siyang corrupt? So, ito. I-automatic ko po ito siya. Ayan, naka-automatic yan. Ibig sabihin, kung merong corrupt, lilipat po yan pag na-off po yung ating input sa ating, or yung kuryente sa ating solar. So, ngayon, malalaman natin kung may corrupt pag nag-flick yan papuntang Zaneco. So, para ma-testing natin, i-hire ko po yung ating LVD para ma-test po talaga natin. So, ito yung LVD natin, no? 12.2. Saglit lang. Tignan nyo. Ayun! Lumipat na siya sa AC, pero hindi to nag-flick. Ibig sabihin, ito po yung, itong mga ilaw na to, itong unang ilaw na to, RA, ibig sabihin may kuryente yan. So, itong namang RH isa, ewan ko anong meaning yan. Itong RA, big sabihin may kuryente dito kasi dito ko kinuha yung aking AC input. Itong RH, ibig sabihin wala tong off to kasi dito nakalagay sa solar. Ito namang NA nakalagay, ibig sabihin may kuryente dito. At ito namang nakailaw isa, ibig sabihin nakailaw siya kasi dito yung ginamit natin. So, ganun. So, as long as hindi siya nag-flick, dahil hindi siya nag-flick, ibig sabihin wala pong corrupt na nangyayari o walang delay na nangyayari nung paglipat sa grid. Paano ba natin nalalaman na lumipat na siya sa grid? Ito po siya, ayan. Yung poste kanina or yung battery, no, yung PV natin, wala kasi gabi na, putol siya dito, so hindi siya nagsusupply sa battery. Ito na ang battery dahil nag-LVD tayo ng malaki, mataas-taas. Wala din siyang supply dito papunta sa load. Putol po siya. So, ang gumana-gana ngayon ay naka-ATS na siya or napunta na siya sa grid nang walang corrupt. So, safe po appliances natin kasi naka-grid, wala pong delay sa kanyang pag-transfer sa grid mula sa solar. So, ayun. Sana meron akong na-share sa inyo. So, sabay-sabay po tayong matuto about the solar. Wala po akong alam. Wala po talaga akong alam. Hindi ako electrician. But, gusto kong matuto. So, this is Biyahe ni Rans. So, meron kayong mga suggestion, please share po. Hindi po ako magagalit kasi I am willing to learn. So, this is Biyahe ni Rans. See you for more solar updates. Peace out.